So ayun, after a long day, natuloy din yung part 3. Medyo nakakatamad pala kasi talaga mag-edit. Pasensya na guys. Kung magpasensya, akala mo talaga may nanonood no? So ayun, tuloy tayo. Si Japet naman yung subject natin. Ayan, tamang shooting lang. Corner. Yun, buti na lang, sobrang sureball na ito ni Japet. Hindi kami masyado tumagal. So yun, masyado nga nadalian si Japet. So dinagdagan na nga natin siya ng footwork para mas ma-challenge siya ng konti. So ayun, nung umpisa medyo nahirapan nga siya ng konti, pero lately nakuha naman niya rin kaagad. Ayan, mabilis niya nakuha agad. So, after nga nung drills nung shooting ni Japet, ang next namin drills is pound between, then finish ng left hand. So, ang gamit pala namin cone dyan is chinelas lang kasi wala pa kaming gamit. So, bali, 25 made shots nga pala yung goal namin dyan. Kaya, ipapass forward ko na lang siguro para hindi masyadong matagal. And marami rin kasi kaming masyadong error. Kahit ako marami akong error, kaya pass forward na lang natin. Okay. So, ginagawa nga pala itong drills na to para sa shifting, pag-change ng direction. At saka yung left hand naman is pinapractice din para magamit natin siya in-game sa mga situational. Mahirap naman kasi pag puro kanan lang, mas madali tayong ma-check. Malilimit yung galaw natin. Imbis na unpredictable tayo, mas mabilis tayong mababasa kasi puro nga kanan lang. Pag pinantayan ka, pinapunta ka sa kaliwa, wala na.
So ayun, after nga ng left hand finish, next naman is right hand. Same footwork, pero kanan naman yung pang finish. So, mabilis nga lang namin na tapos yung 25 shot made kasi mas dominant kami sa kanan, walang kaliwete sa amin. So, next naman namin is pound behind the back, pound beat behind the back, then finish pa rin ng kanan. Same pa rin ng kanina, 25 shots made pa rin. So ayun, kung mapapansin nyo, maraming aming error dito. Ayun ang maganda, pag nagtitraining tayo, unti-unting napapasok sa subconscious mind natin yung mga drills na ginagawa natin. So in case na may mangyari situational in-game, gugulat ka na lang, magagawa mo yung mga ganyang galaw. Example is, kapag nasundutan tayo, bigla-bigla na lang pusang gagalaw yung katawan natin para iiwas yung bola. Kumbaga yung drills na to is nakakapagpataas din siya ng reaction time. At the same time, madadagdag din siya sa decision making mo kapag lagi mo siyang pinapractice. Lalo na pag nakapasok ka sa zone, automatic yan kapag kinek ka, ay nasundutan ka, ganun.
automatic yung mga practice mo, bigla-bigla na lang siya lalabas sa mismong game mo. By the way, yung tinutukoy ko nga pala na zone, hindi yung zone defense yung zone na parang yung flow state na tinatawag. Yun yung parang kinakain ka ng laro, yung sobrang taas ng focus mo. Lahat ng bitaw mo pumapasok, napipredict mo yung kalaban. Basta ganung shit siya. Hindi ko lang alam kung nakaka-experience din ba kayo ng ganun. Pero kasi ako nakaka-experience ako ng ganun. Hindi ko siya ma-explain, search nyo na lang para mas malalim nyo siyang maintindihan. So yun na nga, masyado na akong maraming ebas. Lumipat na pala kami dito sa may left side para ma-practice naman yung kaliwa. So yun, hanggang dito na lang. Sana may natutunan kayo. O kahit pa paano may pumasok sa isip nyo na, wow, putang ina, ang lupit mo, Gol. Dami mong alam, para kasi Skastakli. Peace out. Thank you for watching.